Naisip mo na ba kung bakit sa tuwing tagsibol sa ating hardin, parang laging karera yan sa pagitan ng buhay at kamatayan? Ang daming pagkabalisa, pagmamadali, at pagsubok na hulaan ng tamang panahon. Pero, paano kung sabihin ko sa inyo na ang pinakamalaking pagkakamali ng karamihan sa mga naghahardin ay ginagawa nila tuwing tagsibol dahil lang sa nakasanayan? Paano kung ang pinakamahusay na paraan para makakuha ng maaga, sagana at malusog na ani ay gawin ng ilang bahagi ng trabaho habang malamig pa ang panahon at nagsisimula pa lang ang pagpapahinga ng lupa? Ngayon, babasagin natin ang pinakapangunahing nakasanayan sa paghahardin. Pag-uusapan natin ang 7 uri ng pananim na hindi lang pwede, kundi dapat mong itanim bago pa magtagsibol. Hindi lang ito basta paraan ng agrikultura, kundi isa itong pilosopiya ng tamad pero matalinong hardinero. Panoorin ang video na ito hanggang dulo at ipinapangako ko magbabago ang pananaw ninyo sa paghahardin. Ang susunod na tagsibol ay magiging panahon ng kapayapaan at pag-aabang, hindi ng stress. Handa na ba kayong malaman ang sikreto na malalaman lang ng inyong mga kapitbahay kapag nakita na nila ang inyong ani? Bago tayo tumungo sa mga partikular na halaman, alamin muna natin ang mismong magic ng pagtatanim bago magtagsibol. Bakit nga ba ito epektibo? Ang sikreto, hindi natin sinusubukang lokohin ang kalikasan. Sa halip, nakikipaglaro tayo ayon sa sarili nitong mga batas. Sa ligaw na kalikasan, ganito talaga ang pagpaparami ng mga halaman. Ang kanilang mga buto ay nahuhulog sa lupa sa panahon ng paglamig, nagpapahinga sa ilalim ng lupa, at tumutubo sa tagsibol kapag angkop na ang mga kondisyon. Ang prosesong ito ay tinatawag na natural stratification, natural na pagpapatigas. Ang mga buto ay pinatitigas ng lamig at halumigmig. Lumalambot ang matigas nilang balat at ang usbong sa loob ay tumatanggap ng senyalis. Paparating na ang tagsibol, oras na para gumising. Bilang resulta, lumalabas ang mga usbong sa pinaka-perpektong oras para sa kanila. Hindi sila takot sa mga biglaang paglamig. Matitibay sila at malulusog. Sa esensya, ang pagtatanim bago magtagsibol ay nangangahulugang inaako natin ang papel ng marunong na kalikasan na lumilikha ng parehong kondisyon para sa ating mga pananim na dinaanan ng kanilang mga ligaw na ninuno sa loob ng libu-libong taon. Ito ang susi sa matinding resistensya, malakas na sistema ng ugat, at siyempre, sa isang masaganang ani. Simulan natin sa pananaw o pilosopiya ng pagtatanim bago sumapit ang taglamig. Hindi lang ito simpleng diskarte para mauna ang ani, kundi isa itong bagong pamamaraan ng pagsasaka. Sanay tayong makipaglaban sa kalikasan, nagtatakip, nagpapainit at nagpoprotekta. Pero ang pagtatanim bago magtaglamig ay isang gawa ng pagtitiwala. Nagtitiwala tayo na kayang lampasan ng buto ang lamig at ang kapaligiran mismo ang magsisilbing proteksyon at pampalakas nito sa pagdating ng tamang panahon. Ito ang paraan para sumabay tayo sa siklo ng kalikasan, hindi ang labanan ito. Isipin mo, ang mga ligaw na halaman ay walang nagtatanim tuwing tagsibol. Ang mga buto nila ay nalalaglag tuwing taglagas, dumadaan sa paglalamig at iba pang pagsubok. At sa pagdating ng tagsibol, nagbibigay sila ng bagong buhay. Sila ay genetically programmed na sundin ang siklong ito. Kapag ginawa natin ito sa ilang inaalagaang pananim, para nating ginigising ang matandang alaala na iyon sa loob nila. Ang mga halaman na tumubo matapos ang ganitong natural na pagpapalakas ay nagiging mas matibay at mas malusog. Mas mahusay silang lumaban sa sakit at peste, at ang kanilang ugat
ay mas lumalalim para maghanap ng tubig o moisture. Ito ay isang malaking kalamangan na imposibleng makamit kung itatanim lang natin sila sa tagsibol, sa loob ng greenhouse, o sa tabi lang ng bintana. Hindi lang ito tungkol sa pag-una sa oras ng anihan, kundi paglalatag ito ng pundasyon para sa pangmatagalang kalusugan ng ating buong susunod na ani. Sige, pag-usapan naman natin ang pinakamahalagang praktikal na benepisyo, ang oras. Ang tagsibol ay isa talagang rush hour o kalamidad para sa mga naghahardin. Kailangan mong matapos ang lahat ng sabay-sabay. Katutunaw lang ng yelo kaya napakabasa pa ng lupa. Pero maya-maya, bigla itong titigas at magiging parang bato. Kailangan mong magbungkal, magpahangin, maglagay ng pataba, gumawa ng mga tudling at magtanim ng napakaraming uri ng halaman. At bawat isa ay may sariling tamang panahon. Kasabay nito, kailangan mo pang asikasuhin ang mga punla, putulin ang mga sanga ng puno, at ayusin ang greenhouse. Isa itong walang katapusang karera na umuubos ng lahat ng lakas mo at kadalasan nagdudulot ng pagkakamali dahil sa pagmamadali. Ngayon, isipin mo naman ang kabaligtaran. Malaking porsyento ng pagtatanim ay nagawa na noong taglagas sa tahimik na paraan ng walang pagmamadali. Handa na ang mga kama at ang mga buto ay nasa lupa na naghihintay lang ng tamang oras. Pagdating ng tagsibol, habang nagsisimula pa lang ang mga kapitbahay mo sa kanilang epikong paghahardin, ikaw ay mayroon ng umaani ng mga unang sibol. Nagpapalaya ka ng napakalaking oras at lakas para sa iba pang mahalagang gawain. Ang tagsibol mula sa pagiging deadline period ay nagiging panahon ng pagmumuni-muni at kasiyahan sa pagtingin sa mga unang usbong. Mas mapagtutuunan mo ng pansin at kalinga ang mga halaman na talagang nangangailangan ng pagtatanim sa tagsibol. Pag-usapan natin ng mas malalim ang tungkol sa kalusugan ng mga halaman. Bakit mas matibay ang mga butong itinanim bago magtaglamig kumpara sa mga itinanim pagdating ng tagsibol? Ang sikreto ay nasa simula pa lang. Ang mga binhing nakapag-antay sa lupa ay sumisibol sa pinakamababang temperaturang kaya ng lupa pagkatapos ng matinding lamig. Sa panahong iyon, ang lupa ay punong-puno ng malamig na tubig. Ito ang pinakamalinis at pinakamayaman sa sustansya na likido para sa halaman. Kaya ang halaman ay nakakakuha na agad ng perpektong inumin mula sa unang araw ng buhay nito. Sumisibol ang mga ito sa malamig na kapaligiran na nagpapatibay sa ugat at hindi lang basta nagpapabilis sa pagdami ng mahina at lunti ang dahon. Natural silang nahaharden at nasasanay sa pabago-bagong temperatura. Samantala, ang mga itinatanim naman pagdating ng tagsibol ay karaniwang tumutubo sa lupa na mainit na at minsan ay tuyo pa. Kaya kailangan silang diligan ng madalas na nagpapatigas sa lupa at humahad lang sa paghinga ng mga ugat. Bukod pa riyan, nakakatibay na ang mga maagang sumibol bago pa man dumating ang maramihang peste at kumalat ang sakit na dala ng fungus. Para bang nanalo na sila sa karera dahil may bentahin na sila ng ilang linggo. Ang resulta, mayroon tayong halaman na may matibay na resistensya, hindi madaling dapuan ng sakit at nangangailangan ng mas kaunting kemikal. Sa ganitong paraan, hindi lang masagana ang ating ani, kundi mas malinis at organic pa. Bago tayo magsimula sa mga listahan ng tanim, tandaan muna natin ang 4 na golden rules o gintong patakaran sa pagtatanim kapag taglamig na. Ito ang mismong pundasyon at kung wala ito, siguradong masasayang lang ang oras at effort natin. Unang patakaran, tamang oras. Ang pinakamalaking pagkakamali ay ang magpunla ng napakaaga habang mainit pa ang panahon ng taglagas. Kapag nangyari yan,
Tutubo ang mga buto at mamamatay agad sa oras na dumating ang matinding lamig o frost. Ang sikreto dito ay maghintay hanggang sa tuluyan ng lumamig. Kailangan bumaba na ang temperatura. Dapat ay umabot na sa 0 degree or bahagyang minus at manatili sa ganoong lamig sa loob ng ilang araw. Kailangang magyelo o magyelo na ang lupa. Mas maganda pa kung bumagsak na at natunaw na ang unang nyebe. Pangalawang patakaran, ihanda ng maaga ang mga taniman. Imposibleng maghukay, mag-araro, o maghanda ng mga linya sa lupa na may yelo na. Kaya naman, lahat ng paghahanda ay dapat tapusin bago pa man dumating ang matinding lamig habang malambot pa ang lupa. Pangatlong patakaran, magpunla dry on dry. Ibig sabihin, dapat tuyo ang mga buto at dapat itanim sa lupa na tuyo o may yelo na. Huwag nating didiligan ang mga tanim. Kapag diniligan mo, mamamaga ang mga buto at mamamatay dahil sa frost. Ang lahat ng kailangan nilang tubig ay kukunin nila sa tagsibol mula sa pagkatunaw ng nyebe. At ang pang-apat na patakaran, dagdagan ang dami ng binhi. Ang taglamig ay isang proseso ng natural selection. Normal lang na hindi lahat ng buto ay mabubuhay. Kaya huwag kang matakot na dagdagan ang dami ng binhing itatanim mo ng 25%, 25%, hanggang 50%, 50%, kumpara sa karaniwan mong itinatanim tuwing tagsibol. Tandaan mo itong apat na patakaran at sigurado akong magiging matagumpay ang iyong pagtatanim sa malamig na panahon. At ang bumubungad sa ating listahan ay walang iba kundi ang hari ng lahat, ang bawang na pangtaglamig o ang tinatanim bago sumapit ang lamig ay ang klasiko, ang pundasyon at ang pinakamahalaga sa pagtatanim sa panahong ito. Marami ang nagtatanim nito bago sumapit ang tag-ulan, kahit hindi nila alam na ito pala ang tamang proseso. Pero bakit ba kailangan ito? Ang sikreto rito ay para makabuo ng malaki, buo, at maraming clove na bawang. Kailangan ng halaman ang tinatawag na period of cooling or pagpapalamig, na kilala rin bilang vernalization. Kapag itinanim mo ang ganitong klase ng bawang sa tagsibol, tutubo naman ito. Pero sa halip na malaking ulo ng bawang, ang makukuha mo ay isang malaking clove lang or single clove na bawang. Ang genetic program nito ay nakatutok na dapat itong mag-ugat sa taglagas, magpahinga sa lamig, at sa pagsikat ng araw sa tagsibol, gagamitin nito ang lahat ng lakas para makabuo ng ani. Dahil dito, ang bawang na pangtaglamig ay laging mas malaki, mas matubig, at mas mabango kaysa sa katapat nitong bawang na pangtagsibol. Mas maaga rin itong anihin, mga kalagitnaan pa lang ng tag-araw, kaya nagagamit mo pa ang lupa para sa panibagong tanim ng gulay o mabilis anihin ng mga halaman. Kaya ang pagtatanim ng bawang bago sumapit ang lamig ay hindi lang basta nakasanayan, kundi isang siyentipikong pangangailangan para makakuha ka ng talagang dekalidad na produkto. Ngayon, dumako na tayo sa mas detalyadong pamamaraan ng pagtatanim. Dito, tandaan natin, nasa maliliit na detalye ang sikreto. Siyempre, magsisimula tayo sa pagpili ng ating itatanim. Pumili lang tayo ng pinakamalaki at pinakamalusog na sibuyas, cloves, mula sa panlabas na hilera ng ulo ng bawang. Siguraduhin na wala silang mantsa, yupi, o anumang bakas ng bulok. Bago itanim, mainam na disimpektahin muna natin ang mga ito gamit ang solusyon ng sa potassium permanganate kung mayroon, o kaya ay isang espesyal na fungicide panglaban sa amag. Ihanda rin ng mabuti ang kamang taniman. Kailangan nasa maaraw ito at hindi binabaha, lalo na tuwing tagsibol. Lagyan natin ito ng humus o magandang kalidad ng compost. Magdagdag din tayo ng abo ng kahoy
dahil mayaman ito sa potassium at iba pang microelements. Pero, striktong ipinagbabawal ang paggamit ng sariwang dumi, manure. Pwede kasi nitong masunog ang ugat at maging sanhi ng mga sakit na dala ng fungi. Ang pinakamahalagang aspeto rito ay ang lalim ng pagtatanim. May simpleng patakaran. Ang lalim ay dapat katumbas ng 3 beses sa taas ng mismong sibuyas. Kadalasan, umaabot ito sa mga 5 hanggang 7 sentimetro. Kung masyadong mababaw ang tanim, maaari itong mamatay sa lamig. Kung masyado namang malalim, mahihirapan itong sumibol pagdating ng tagsibol at magiging maliit ang ulo ng bawang. Itanim natin ito na nakaturo pababa ang ugat, root side down, na may distansyang 10 hanggang 15 sentimetro ang pagitan. Pagkatapos, pantayin natin ang kamang taniman gamit ang rake para tapusin na ang usapin tungkol sa bawang. Pag-usapan naman natin ang mulching at ang mga karaniwang pagkakamali. Kailangan bang takpan ang bawang kapag taglamig? Nakadepende iyan sa klima ninyo. Sa mga rehiyon na matitindi at walang gaanong niebe, snow, ang taglamig, obligado ang mulching. Poprotektahan nito ang mga itinanim para hindi sila mamatay sa lamig. Bilang pantakip, pwede tayong gumamit ng mga tuyong dahon, dayami, straw, peat, or compost. Ang kapal ng mulch ay dapat nasa 5 hanggang 7 sentimetro. Ilagay ito pagkatapos na magyelo ang lupa para hindi pamahaya ng mga daga. Sa mga lugar naman na katamtaman at maraming niebe ang taglamig, hindi na kailangan ng mulch. Ang niebe na mismo ang pinakamahusay na pantakip. Ngayon, dumako naman tayo sa mga pagkakamali. Ang una at pinakamahalaga, masyadong maagang pagtatanim. Habang mainit pa ang panahon, hindi lang mag-uugat ang bawang, kundi sisibol din ito at magkakaroon ng berdeng dahon na mamamatay pagdating ng taglamig at magpapahina sa tanim. Ikalawang pagkakamali, ang pagtatanim sa lugar kung saan may tumubong sibuyas o bawang noong nakaraang taon. Magkakapareho kasi sila ng sakit at peste. Ikatlo, ang paggamit ng bawang na nabili sa supermarket bilang pananim. Madalas kasi, may growth inhibitors ito na inihalo para hindi na ito tumubo. At ikaapat, ang pagdidilig pagkatapos itanim na alam na nating nakamamatay sa bawang. Iwasan ang mga pagkakamaling ito at siguradong gagantihan kayo ng inyong mga tanim na bawang ng sagana at matagumpay na ani. Nasa pangalawang pwesto sa ating listahan ang isang halaman na baka magtaka kayo. Ito ay ang karot. Opo, tama kayo. Ang paghahasik ng karot bago sumapit ang matinding lamig ay hindi lang kakaiba, kundi isang napakatalinong galaw. Akala ng marami, pangtanim lang ito tuwing tagsibol, spring. Pero sayang at nagkakamali sila. Ano ba ang pakinabang? Una, syempre, ay ang napakaagang pag-ani. Ang inyong mga karot ay aabot sa inyong mesa ng 2 hanggang 3 linggo na mas mabilis kaysa sa mga itinanim pagdating ng tagsibol. Ngunit ang pinakamalaking sikreto ay hindi ang bilis, kundi ang sa arap. Ang mga karot na dumaan sa winter hardening o matinding lamig habang nasa lupa ay nagiging labis na matamis at malaman. Ang mababang temperatura ay nagpapatakbo ng natural na proseso kung saan ang starch, almirol, sa ugat ay nagiging asukal, sugar. Ito ang likas na mekanismo ng halaman para protektahan ang sarili laban sa pagyayelo at ito ay malaking bentahe sa atin. Ang ganitong klase ng karot ay perpekto para sa mga salad tuwing tag-init at sa mga sariwang katas, juices. Dagdag pa rito, ang mga maagang sumisibol na karot ay madalas na lumalaking malakas bago pa magsimula ang paglipad ng carrot fly, ang pangunahing peste ng halamang ito.
Kaya ang ani natin ay hindi lang masarap, kundi malinis at walang uod o butas. Siguradong sasang-ayon kayo na ang lahat ng bintaheng ito ay sapat na dahilan para subukan natin ito. Ang tamang diskarte sa pagtatanim ng karot bago pa dumating ang taglamig ay maituturing na isang sining, parang may salamang ka. Dahil napakaliit ng buto ng karot, mahirap talaga itong ikalat ng pantay-pantay sa mga tudling. At lalo na, ang gawin ito habang malamig ay hindi biro. Pero huwag kang mag-alala, may ilang sikreto dyan. Ang pinakapopular na paraan ay ang paghahasik kapag bumagsak na ang unang nyebe. Siyempre, ang mga taniman at tudling ay inihanda na natin ng maaga, noong Oktubre pa. Hintayin lang natin na bumaba ang kaunti, ngunit matatag na layer ng niyebe, mga 2 hanggang 3 sentimetro. Pagkatapos, hahaluin natin ang tuyong buto ng karot at tuyong buhangin sa ilog, mga 1 sa 5 rasyo. At itong pinaghalong ito, ikakalat natin ng pantay-pantay direkta sa ibabaw ng niebe. Ano ang diskarte dito? Dahil sa puting background ng niebe, kitang-kita ang madidilim na buto kasama ng buhangin. Kaya siguradong magiging perpekto ang pagkakapantay-pantay ng tanim mo. At kapag nagsimula ng matunaw ang niebe, malumanay at maingat nitong hihilahin ang mga buto pababa sa lupa sa tamang lalim. Hindi hihigit sa 1 sentimetro. Wala ng paggagamit ng rake, wala ng siksikan. Ang kalikasan na mismo ang gumagawa ng lahat. Pero kung sakaling walang niebe ang taglamig, maaari mo pa ring ikalat ang pinaghalong buto at buhangin sa inihanda ng mga tudling. Pagkatapos, tabunan lang ito ng tuyong peat, lupa, or compost na inihanda mo na at nakaimbak sa mga sako sa iyong bodega o kamalig. Nasa pangatlong pwesto ng ating listahan ang sibuyas. Pag-uusapan natin dito ang pagtatanim gamit ang sibuyas na binhi, onion sets, dahil ito ang pinakasiguradong paraan, lalo na kung nagsisimula pa lang kayo. Ang pagtatanim ng sibuyas bago sumapit ang matinding lamig ay nagbibigay sa atin ng dalawang malaking bentahe. Una, ang maagang pag-ani ng dahon. Sa sandaling matapos ang lamig o taglamig, makikita mo na agad sa iyong taniman ang sariwa, makatas at punong-puno ng bitaminang tangkay ng sibuyas. Habang ang iba ay nag-iisip pa lang kung kailan magsisimula magtanim, ikaw, naghihiwa na ng bagong sibuyas para sa salad. Pangalawa, at ito ang pinakamahalaga, ang masaganang ani ng buong sibuyas, ang bulb. Ang mga sibuyas na lumaki mula sa itinanim bago ang malamig na panahon ay nagiging mas malaki, mas malusog, at naaani ng mas maaga. Mga ilang linggo ang inilamang. Nakakapag-ugat silang mabuti sa malamig at mamasamasang lupa, at pagdating naman ng matinding init ng tag-araw, aktibo na silang nagpapalaki ng laman. Bukod pa rito, mas hindi inaatake ng onion fly o langaw ng sibuyas ang mga ganitong halaman. Bakit? Dahil sa oras na lumabas ang mga pesteng ito, sapat na ang lakas at tatag ng mga tanim para labanan sila. Tandaan, para sa pagtatanim bago maglamig, kailangan nating pumili ng espesyal na uri ng winter variety o yung maliliit na sevk. Pero pag-uusapan natin yan sa susunod. At narito na ang pinakamalaking sikreto para maging matagumpay ka sa pagtatanim ng sibuyas sa huling bahagi ng taon. Nakasalalay ito sa tamang pagpili ng sukat ng gagamitin mong binhi. Ang mga sibuyas na binhi ay karaniwang ibinebenta na nakagrupo ayon sa sukat. Ang pinakamaliit na uri na may diameter na hanggang 1 sentimetro, tinatawag sa iba bilang obshushka, ay siyang pinakaideal para sa pagtatanim sa panahong ito. Bakit? Napakasimple lang. Ang ganyang kaliit na sibuyas ay kulang sa sustansya para makapagpalabas ng tangkas o bulaklak pagdating ng tagsibol.
Kaya ang tanging misyon nito ay mabuhay at magpalaki ng isang malaking ulo ng sibuyas. Ngunit ang mas malaking binhi, mga 1.5 hanggang 2 sentimetro ang diametro, ay may mataas na posibilidad na magtatangkas, lalo na kung malamig ang klima. Ang mas malaking sukat ay mas magandang itanim sa tagsibol kung saan maaari mo itong anihin bilang sibuyas na mura. Sa makatuwid, sa pagpili ng pinakamaliit na sukat, pinoprograma natin ang halaman na magbunga ng malaking anihin sa halip na mamulaklak. Ang teknika ng pagtatanim ay halos katulad ng sa bawang. Ihanda ang kamang taniman ng maaga. Itanim ito sa lupa na medyo siksik o malamig. May lalim na 4 hanggang 5 sentimetro. Huwag itong diligan at hintayin na lang natin ang sorpresa ng tagsibol. Sa ika-4 na pwesto ng ating top list, naghahati sa pwesto ang dalawang hari ng mga halamang pampalasa, ang dill at ang parsley. I-imagine nyo, simula ng Mayo, kakagising pa lang ng kalikasan, pero sa inyong hapag, meron na kayong malalambot at mababanghong tangkay ng sariwang dill at kukulot-kulot na dahon ng parsley na galing mismo sa sarili ninyong taniman. Hindi ito pangarap, kundi isang realidad na kayang abutin ng lahat salamat sa pagtatanim bago dumating ang taglamig. Ano ba ang sikreto nila? Ang buto kasi ng mga halamang ito ay napakayaman sa essential oils. Pinoprotektahan ng mga langis na ito ang buto, pero kasabay nito, matindi rin na nitong binabagalan ang pag-usbong o pagtubo. Kapag naghasik ka sa tagsibol, minsan kailangan pang maghintay ng 3 hanggang 4 na linggo bago mo makita ang sumisibol. Pero kapag sumapit ang taglamig, habang nasa malamig at basang lupa, sumasa ilalim ang buto sa tinatawag na natural na stratification or pagkokondisyon. Unti-unting nahuhugasan ang essential oils, lumalambot ang balat ng buto, kaya pagdating ng tagsibol, mabilis at sabay-sabay silang tumutubo. Ang mga sibol na lumalabas ay nagiging matibay, malalakas, at may masaganang lasa at bango. Bukod sa dill at parsley, maaari ring itanim sa ganitong paraan ang iba pang halamang pampalasa tulad ng cilantro, wansoy, fennel, o dahon ng celery. Pareho lang ang prinsipyo. Ipinagkakatiwala natin sa kalikasan na gawin ang pinakamahirap na bahagi ng trabaho para sa atin. Ang pagtatanim ng mga dahong gulay bago sumapit ang taglamig ay may sariling diskarte at mga kakaiba. Kumpara sa pagtatanim ng sibuyas or bawang, hindi na tayo gagawa ng malalalim na tudling. Ang pinakaepektibong paraan dito ay ang broadcast seeding o paghahasik ng nakakalat. Ihanda na natin ang kamang taniman ng maaga. Pantayin ang ibabaw nito gamit ang kalaykay at bahagyang patagin, halimbawa, gamit ang isang malapad na tabla. Ginagawa natin ito para hindi masyadong malalim ang baon ng maliliit na buto sa malambot na lupa. Kapag nag-freeze na ang lupa o ito lumamig na ng husto, ikakalat lang natin ng pantay-pantay ang mga tuyong buto sa ibabaw. Ang dami ng ihahasik ay dadagdagan natin ng humigit kumulang 1.5 beses tulad ng ginagawa natin sa carrots. Pagkatapos nito, kailangan nating pulbuhan ang mga buto. Kaya naman, maghanda na tayo ng maaga ng isang sako ng tuyong lupa, peat or compost, at itago ito sa isang lugar na hindi didiligan ng hamog. Ikakalat natin ang tuyong halo sa ibabaw ng mga buto na may kapal na hindi hihigit sa 1 sentimetro. Sapat na iyan para hindi matuka ng mga ibon at hindi rin liparin ng malakas na hangin. At muli, tandaan ang gintong tuntunin, wala ng pagdidilig. Ang tubig tunaw, meltwater, ng tagsibol, ang bahala sa lahat. Ang paraang ito ay simple, mabilis,
at napakabisa para makakuha ka ng pinakaunang ani ng mababangong gulay. Sa panglimang pwesto ng ating listahan, mayroon tayong isa pang hindi inaasahang panauhin, ang beetroot o beet. Oo, ang pananim na ito na mukhang mahilig sa init ay maaari at dapat ding itanim bago sumapit ang taglamig o sa taglagas. Pero linawin lang natin, ang layunin dito ay makakuha ng maagang ani na pangbungkos, early bunching, hindi para sa mga root crop na pangmatagalang imbakan sa taglamig. Ang beet na itinanim sa taglagas ay magbibigay sa inyo ng malalambot at makatas na mga ugat, root crops, pagsapit pa lang ng Hunyo. Tamang-tama ito para sa mga summer borscht, salad at beetroot soup tulad ng carrot. Mas masarap ang lasa ng mga pananim na nabuhay sa lamig. Mas matamis sila at wala ring magagaspang na hibla, fibers. Bukod pa rito, nilulutas ng pagtatanim bago magtaglamig ang isa sa pangunahing problema ng beet. Ang hirap nitong sumibol sa tuyong lupa tuwing tagsibol. Sa tagsibol, sa kritikal na sandali, posibleng kulang na ang tubig, kaya ang mga sibol ay magiging kakaunti at mahina. Ngunit sa pagtatanim sa taglagas, sinisipsip ng mga buto ang lahat ng inimbak na tubig noong taglamig na nagtitiyak ng sabay-sabay at malalakas na pagsibol. Para sa ganitong paraan ng pagtatanim, kailangan ninyong pumili ng mga espesyal na variety na hindi madaling mamulaklak ng maaga, resistant sa bolting. Sa kabutihang palad, inasikaso na ito ng mga breeder at may mabibili ng mga variety na may pangalang nagpapaliwanag tulad ng pangtaglagas o matibay sa lamig. May ilang tips at importanteng detalye sa pagtatanim ng beetroot ng mas maaga o bago sumapit ang malamig na panahon na mahalagang tandaan. Una, tandaan na ang buto ng beet ay hindi talaga iisang butil. Ito ay tinatawag na seed cluster o kumpol-kumpol na kadalasan ay may laman na 2 hanggang 4 na buto sa loob ng isang kumpol. Dahil dito, guaranteed na magiging masyadong siksik ang pagtubo ng mga binhi. Kaya pagdating ng panahon, talagang kailangan mo silang manipisan o luwagan, tining. Importante itong hakbang. Huwag na huwag mong kalilimutan para hindi maging maliliit at depektibo ang mga ugat o mismong beetroot. Pangalawa, pag-usapan natin ang tamang teknik sa pagpupunla. Dahil ang buto ng beetroot ay mas malaki kumpara sa carrots o sa mga buto ng ibang gulay, mas madaling itanim ito sa mga mababaw na uka o kanal, mga 2 hanggang 3 sentimetro ang lalim. Gaya ng nakasanayan, ihanda na ang mga uka ng mas maaga. Ilatag ang mga buto ng may pagitan na 3 hanggang 4 na sentimetro. Pagkatapos, tabunan agad ito ng tuyong lupa o peat moss. Mas maganda kung ang paglalagyan ng beets ay ang pinakamaaraw at pinakamabilis uminit na bahagi ng inyong hardin para siguradong mabilis silang sisibol at lalaki pagdating ng tag-init. Kung susundin mo ang mga simpleng hakbang na ito, guaranteed na makakaani ka ng pinakamaaga at pinakamatamis na beets. Sikat na sikat ang ani mo, siguradong maiinggit pa ang mga kapitbahay mo. Ang pang-anim sa ating listahan ay ang mga kampiyon sa bilis, ang spinach at ilang uri ng litsugas. Ito ay isang tunay na vitamin bomb na sasabog sa inyong taniman sa pinakaaga ng tagsibol. Ang spinach ay talagang matibay sa lamig. Nagsisimula itong tumubo kahit na 4 o 5 degrees Celsius pa lang ang temperatura. Kung itinanim ito bago pa magtaglamig, magbibigay ito ng ani ng makatas at matabang dahon sa oras na nagsisimula pa lang mamukadkad ang mga puno. Napakahalaga nito lalo na pagkatapos ng mahabang taglamig kung kailan talagang nananabik na ang ating katawan sa sariwang gulay. Ganoon din ang sitwasyon sa
ilang matitibay na uri ng litsugas na dahon. Ang maagang pagtatanim bago dumating ang taglamig ay nagbibigay daan sa mabilis na ani bago sumapit ang mahabang araw at matinding init ng tag-araw. Kapag kasi uminit na, mabilis silang aakyat sa bulaklak or mamumulaklak na siyang nagiging dahilan para maging mapait ang lasa nila. Sa ganitong paraan, makakakuha ka ng malambot at malutong na dahon na walang kahit katiting na pait. Bukod pa riyan, nakakaligtas ang maagang ani sa pagsalakay ng mga peste tulad ng aphids at slugs, suso, na nagsisimulang dumami kapag umiinit na ang panahon. Ito ang pinakamadali at pinakatiyak na paraan upang mapakain ang inyong pamilya ng mga unang bitamina ng tagsibol diretso mula sa inyong taniman. Pag-usapan natin kung paano ba talaga ihanda ang perpektong kamang taniman para sa ating winter sowing. Ito ang general guide na magagamit ninyo para sa lahat ng pananim na nabanggit natin. Ang pinakaimportante ay ang lokasyon. Pumili ng lugar na laging nasisikatan ng araw at pinakaimportante ay mabilis matuyo or walang iniiwang tubig pagkatapos umulan. Mahalaga na hindi nababahayaan ng tubig ang lupang ito dahil kung mangyayari iyon, mababasa at mabubulok lang ang ating mga buto. Kung ang inyong lugar ay medyo mababa or madaling bahayaan ng tubig, kailangan nating gumawa ng raised garden bed, mga 20 hanggang 30 sentimetro ang taas. Ang paghahanda ng lupa ay dapat gawin bago pa magtanim. Kailangan ito ay maluwag, magaan, at mayaman sa sustansya. Kung napakabigat at maputik ang inyong lupa o clay soil, tiyaking dagdagan ito ng buhangin at peat moss para gumanda ang istruktura. Bungkalin ang kamang taniman. Lagyan ito ng compost or pataba na matagal nang nabulok. At huwag ding kalimutang magdagdag ng abo mula sa kahoy o wood ash. Siguraduhing dinurog ninyo lahat ng bukol sa lupa at patagin ang ibabaw gamit ang kalaykay. Kaagad ding gumawa ng mga bambang o hanay na tamang lalim para sa mga itatanim ninyong pananim. Hayaan ninyong nakaganyan lang ang kamang taniman habang naghihintay ng tamang panahon. Magtabi na kayo ng ilang balde ng tuyong lupa o peat moss at ilagay sa loob ng bodega o silungan. Gagamitin natin ito para pantakip sa mga buto kapag nagtanim na tayo. Okay, sa pangpito at panghuli sa ating top list, hindi gulay ang nakalagay, kundi bulaklak. Oo, ang pagtatanim bago magtaglamig, ang tinatawag na winter sowing, ay isang napakagaling na paraan para makabuo ng mabulaklak na hardin nang hindi ka masyadong mapapagod. Maraming bulaklak, yung mga annuals, isang taon lang, at perennials, pangmatagalan. Ang hindi lang pwedeng itanim, kundi kailangan talagang itanim bago mag-winter. Ang mga buto nila, tulad din ng buto ng dill, ay nangangailangan ng cold stratification o matinding pagpapalamig para matagumpay na sumibol. Kapag itinanim mo sila sa taglagas, autumn, mas maaga kang magkakaroon ng marami at matagal na pamumulaklak. Lalaki ang mga halaman na matibay, sanay sa lamig at malusog. Ano-ano bang bulaklak ang babagay dito? Napakarami nilang listahan. Sa mga annuals, isang taon, ang cornflower, basilki, calendula, eschscholzia, cosmos, iberis, poppy, maxamosaica, at annual delphinium. Sa mga perennials, pangmatagalan naman, ang aquilegia, lupine, gaillardia, lavender, primula, at perennial delphinium. Simple lang ang teknik sa pagtatanim. Sa inihanda at pantay na lupa, ikalat mo lang ang mga buto. Pwedeng ihalo sa buhangin para pantay at takpan ng bahagya ng tuyong lupa. Pagdating ng spring, gigisingin sila mismo ng kalikasan at mapupuno ng matingkad na kulay ang hardin mo ng mas maaga kaysa karaniwan. Para mas kumpleto ang diskusyon natin,
kailangan nating pag-usapan ang tinatawag nating forbidden zone o ang mga halaman na mahigpit na dapat iwasan. May mga uri ng tanim na kailanman ay hindi dapat itanim sa panahong malamig o bago pa magsimula ang taglamig. Kapag sinubukan mo ito, sigurado akong magkakaroon ka lang ng 100% pagkabigo at masasayang lang ang oras at binhi mo. Ang pangunahing tuntunin ay simple lang. Lahat ng mga halamang mahilig sa init ay hindi pwedeng itanim sa malamig na panahon. Ang mga binhi nila ay hindi sanay sa lamig. Hindi sila magdadormant o matutulog lang, kundi mabubulok lang sila sa malamig at basang lupa. Sa grupong ito kasama ang lahat ng paborito nating tanim sa hardin, ang kamatis, sili o paminta, talong, pipino, at iba't ibang uri ng kalabasa tulad ng zucchini, patison, pakwan, at melon. Kasama rin dito ang lahat ng uri ng beans, patani, at gisantes o pias, maliban na lang sa iilang espesyal na winter variety. Huwag ka na ring mag-eksperimento sa mga halamang dahon na mahilig sa init, gaya ng basil. Tandaan mo ang listahang ito at huwag na huwag mong subukang itanim ang mga ito kapag malamig na ang panahon. Para sa kanila, iisa lang ang tamang paraan sa pamamagitan ng paglilipat ng punla o kaya ay direktang pagtatanim kapag mainit na at handa na ang lupa sa tagsibol. Ang pagkaalam sa mga bagay na dapat iwasan ay kasing halaga ng pagkaalam sa mga bagay na dapat mong gawin. So, tapos na tayo sa mga gawain natin noong taglagas. Ano naman ang susunod? Tingnan na natin ang hinaharap at alamin kung ano ang naghihintay sa ating mga taniman pagdating ng tagsibol. Sa sandaling paalis na ang lamig at medyo tuyo na ang lupa, maaari na tayong mag-umpisa sa ating unang inspeksyon. Doon mo makikita ang maliliit pero matitibay ng mga usbong. Ang una nating gagawin ay dahan-dahang hukayin o i-aerate ang pagitan ng mga hilera. Importante ito para bigyan ng sapat na hangin ang mga ugat. Kailangan itong gawin ng may lubos na pag-iingat para hindi masira ang mga batang halaman. Kung nakita mong masyadong siksik ang mga sibol, kailangan mo na silang manipisan. Napakahalaga nito para sa mga root crop tulad ng karot, pet o labanos. Huwag mong panghinayangan ang mahihinang halaman. Iwanan mo lang ang pinakamalalakas at siguraduhin mong nasa tamang distansya sila sa isa't isa. Kung sakaling lumamig pa ang panahon o may mga biglaang pagbaba ng temperatura, pwede mong takpan ang mga kamang taniman. Gumamit ka ng telang pantakip tulad ng spoon bond. Magiging parang greenhouse ito na magpapabilis sa paglaki ng 1 o 2 linggo. Ang iba pa, karaniwan na lang na pag-aalaga. Tuloy-tuloy na pagdumi at pagdidilig, lalo na kung tagtuyot ang tagsibol. Makikita mo kung gaano kakaunti ang problema sa mga halamang ito. Mas matibay sila at hindi kasing arte kumpara sa mga bagong tanim na medyo sinanay sa init. Kaya, mag-summarize na tayo. Ngayon, nalaman natin na ang paghahasik ng carrots kahit may lamig ay hindi lang kakaiba, kundi isang epektibong pamamaraan sa agrikultura. Nalaman din nating mahalaga pala ang laki ng binhing sibuyas para sa inaasahang ani at para makakuha ng maagang pamumulaklak, hindi na kailangan pang mag-abala sa pagpapausbong. Hayaan na lang ang lupa at lamig ang gumawa ng trabaho para sa mga binhi ng bulaklak. Ang pangunahing aral dito ay ang pagtatanim bago magtaglamig o off-season planting ay hindi lang para makakuha ng maagang ani. Ito ay isang pagkakataon para bawasan ng pagod at trabaho sa pinakaabahalang panahon ng paghahalaman, ang tagsibol. Ito rin ang paraan para makapagpalaki ng mas malusog, matibay,
at mas masarap na gulay at halamang dagdag lasa sa pamamaraang sumusunod sa ritmo ng kalikasan. Makakatipid ka sa oras at lakas at sa huli, makakakuha ka ng resulta na higit pa sa iyong inaasahan. Sana ay subukan ninyo itong nakakaintrigang eksperimento ngayong taglagas. Maraming salamat sa panunood ng video na ito hanggang sa dulo. Kung nakatulong sa inyo ang video na ito, pakipindot naman ang like button at mag-subscribe sa aming channel para hindi kayo mahuli sa susunod pa nating mga kaabang-abang na episode. At ngayon, may tanong ako sa inyo. Sinubukan na ba ninyong magtanim ng off-season or bago dumating ang lamig? Ibahagi ang inyong karanasan, tagumpay man o hindi, sa comment section. O baka naman nakapagdesisyon na kayo kung anong halaman mula sa ating listahan ang susubukan ninyong itanim ngayong taon. Mag-usap tayo.